Hi guys! Hello all! So, samahan niyo ako guys. It's lunch time. So, ito ang aking lunch for today. It's mukbang again guys. Wala tayong fried rice dito. And then, yung leftover na seafoods. Tapos, yung meat and then, yung shrimp omelette ang ginawa ko. Minix ko na lang siya, tapos nilagyan ko ng sauce. Tapos yung sa sauce, yung sa soup, meron corn, hindi na ubos. Ang ginawa ko, instead na itapon, yan, hinalo ko na lang din. Tapos, inadobo ko siya. Ang sarap. Mga leftover siya, guys. Mga tira-tirang pagkain. So, kailangan din dumiskarte para makakain. Char. So, samahan nyo, guys. Let's eat. Kita nyo ba ang aking ano? Yan. Hirap ng ano, walang yan guys, let's eat. Kailangan natin ang hirap. So, huwag na siya mahulog. Yan. Kain tayo, tanghalian. Yan. So, ito yung ano, shrimp omelette. Sinag. Sarap na. Mga tira-tirang pagkain. Nareko ko. Para-paraan lang. Kesa panay noodles ang kainin. Kung may silang pagkain, i-recook para may makain. As long as yung alam yung siyempre yung alam yung tira-tirang pagkain din na hindi nahanapin nila. Mamaya i-recook nyo or kainin nyo, hanapin pa ng amo, ay nako, problema kayo dyan. As a OFW, minsan kailangan din gumawa ka ng paraan para makain, makasurvive. Well, karamihan kasi panareklamo sa buhay. Panareklamo ka sa buhay, nako, ang mangyayari. Kaya kailangan gumawa din ng paraan. Kasi hindi lahat ng OFW pinagpapala o maswerte sa kanilang mga amo.
Mostly talaga dito sa Hong Kong, guys. Yung ibang mga amo, hindi ko lahat na. Pero mostly. Kaya sa kontrata, dalawang choice. Yung food allowance or kasama ka sa pagkain nila. Pag kasama ka sa pagkain nila, naku day. Kailangan matuto kang dumiskarte sa tanghalian mo kasi lalo na kung mga working. Paras nag-work yung mga amo na wala kang kakainin. Kasi minsan, ang papakailan nila talaga sa'yo kung anong available na noodles dyan. Tapos hindi, tsaka minsan din, yung mga noodles, hindi mo rin masabi mamaya, ang noodles nilang maluto mo, hanapin sa'yo. Kaya karamihan dito sa Hong Kong, may mga nag-struggle talaga sa abot sa pagkain. Kaya dapat matuto ka din dumiskarte. Kaya sa atin, ng mga Pilipino, mostly talagang gusto natin, kanin talaga, hindi talaga tayo manoodles, di ba? Breakfast natin, nagkakanin pa. Wala naman sa mga baguhan na pupunta dito. Maninibago talaga. Sa mga nagbabalak, mag-abroad papunta dito Hong Kong, kailangan matutunan mo munang pag kumain ng breakfast na kanin. Kasi bihira lang dito talaga ng breakfast is kanin. Swerte ka kung may among dead madang kung kumain ka ng breakfast mas kanin. Pero yung iba talaga na non ka. Kahit nga egg hindi ka makaluto. Bibilangin pa talaga kung ng peraso yung itlog. O di ba bilangin, magtataka pa yan sila kapag naubos mabilis maubos. At sila naman yung mga kahit niluluto mo na para sa kanila. Kaya hindi talaga madali maging OFW. Kaya kung magbabalak ka maging OFW, dapat handa ka talaga sa lahat. Yung masasuggest ko. Sa palaran talaga, tapos kailangan matuto kang dumiskarte. Kasi kung hindi na, yan ang kadalasan sa mga OFW na nagkukwit na maaga. Dahil hindi nila kaya. Kung tutusin, kaya naman eh. Kailangan mo lang matutong dumiskarte. Karamihan dito ang mga complain pagkain. Pagkain, tapos yung tirahan, yung iba wala kasing kwarto na sarili. Sa sala natutulog. Pero minsan naman, mostly naman talaga, kasama ng alaga. Pero pag lumalaki ng alaga, nahirapan ka na kung gusto na ng alaga mo na sarili niya na lang yung kwarto. Kasi walang extra bed, extra room na sala matulog. Paano kung matagal matulog yung amo? Nasa sala pa, nanood ng TV. O, di. Diba? Sa sortihan nga lang talaga. Mabalik tayo sa pagkain. Mostly talaga ang binibigyan na pagkain ng mga amos tanghalian is noodles. Yung common or famous.
Indomie. Yun ang ipapakain sa'yo. Tapos, tapos yung iba nga dyan, pag minalas-malas ka, maski tinapay or kape hindi pa kasama, hindi ka pa libre. Sarili mo pang perang pambibili mo. Nagkilala akong ganun. Pero ako masasabi ko sa awan ng Diyos. Salamat sa Diyos at talagang pinagkulob nila ako. Pinagkuloban nila ako ng mga mabubuting may puso or may konsiderasyon ng mga amo. Salamat sa Diyos talaga. Sa awa ng Diyos, since kasi nung nasa Pilipinas pa ako, talagang nangangamuhan ako as kasambahay. Nung nasa Pilipinas din ako, talagang sa awa din ng Diyos, talagang yung mga former employer ko din, talagang mababait din sila. Kumbaga yung mga katulong din nila, hindi rin nila tinuturing na parang hindi iba. Tinuturing nila na as a part of the family din. And then, dito din sa Hong Kong, sobrang thank you ako talaga sa mga employer ko kasi ganun sila sa akin. Salamat sa Diyos. Kaya nga, sinasabi ko, hindi lahat siniswerte. Kaya pag magtatrabaho ka sa OFW, kailangan talaga handa ka, tsaka matuto kang dumiskarte talaga. Kung ang problema mo lang naman as OFW, kung di ka papalarin, is pagkain lang, iliday. Maraming paraan para makakain. Huwag ka agad mag-quit kasi unang-una pa lang, papunta pa lang dito, guys. Napakahirap tapos napakalaki ng gasto sa pag-a-apply. Unlike sa ibang country like Middle East or Saudi, if I'm not mistaken, pwede ka mag-apply, salary deduct maybe. Pero dito sa Hong Kong, sariling gastos mo talaga. Kaya malaki ang gagastusin mo. Maabot ng 50 mil. Dati pa yun, nasa mga gastusin lang yun. Overall. Hindi ko na alam ngayon na. Yan. Malalaman mo talaga pag may nasa mabuti kang employer kasi nagtatagal ka talaga. Anyway guys, mahaba na itong aking chika. Hindi ko pa natapos ang aking mukbang kasabay na aking mga chicha. Samahan nyo ako sa aking part 2. Thank you so much for watching. Please do like, comment, and subscribe. God bless!